So, yun na guys. First day ng assessment ni Daddy. So, 16 sessions yun guys. So, thank you Lord. Thank you Justin talaga, Sis Justin. Thank you God sa paggamit kay Sis Justin sa ginagawa niya sa amin talaga. Sabi ko nga kagabi na tawag dito na talagang si God piniplace niya yung mga tao na makakatulong sa inyo in the future. And tatanggalin niya yung mga hindi makakatulong sa inyo guys. So, sabi ko nga diba na talagang kailangan talaga magpakabuti lang tayo kasi hindi tayo pababayaan ni God talaga. Minsan may mga times lang syempre na dadating tayo sa point na madidisappoint tayo, na maraming ganap, ganyan sa buhay. Pero alam nyo, lahat yun may purpose, guys. Yun yung way ni Lord na para magising tayo sa mga sitwasyon at para masabi nyo na, kaya pala. Darating tayo sa point na kaya pala, guys. I mean, first day na occupational therapy niya, guys. Tapos yung assessment lang muna. But sobrang napagod siya. Pagkatapos sabi niya sa akin, parang pagod na pagod ako. Kasi yun nga, syempre yung brain, diba? Binuksan yung brain niya. So, di ko alam, basta kailangan siguro mag-connect ng mga kailangan ma-connect doon na nerves or something. So, yun. Sobrang thankful at grateful lang talaga na, alam niyo yun, darating in time na minsan ko na sa sitwasyon kayo na sobrang gulong-gulo kayo. Parang feeling nyo against sa inyo yung world, everything. Alam nyo, darating sa point na masasabi nyo na, kaya pala nangyari yun. Kaya pala ganun. Buti na lang pala. Mapapa-thank you Lord na lang kayo. Ayun, and talagang may mga pinagdaanan man kami, but super grateful talaga. Kahit yun naman, maraming mga struggles pa rin. Pero, alam mo yung mas at peace ka ngayon, guys. Sobra. As in, iba talaga, guys. Iba. Nakakainis. Tinanggal ng Instagram yung 3 minutes. Ituloy ako makapag-chika ng super. Pero, ayun lang. I just want to remind you, guys, na kung na sitwasyon kayo na medyo feeling nyo gulong-gulo kayo, feeling nyo binetray kayo, everything, alam nyo may purpose yan. May purpose. Darating yung araw, yung tamang timing or panahon na masasabi nyo na papasalamat na lang kayo na nangyari yun, na nawala yung mga tao, na may nawala or something. Kasi hindi tayo pababayaan ni Lord. Basta magpakabuti lang tayo whatever happens. Hindi tayo perfect, hindi tayo magpapaka-holy dito. Talagang it's a learning process pa rin talaga. But masasabi mo na better ka na than before na ikaw. Na mas matured ka na. And basta masasabi mo na ibang-iba na talaga. Kaya guys, kung nasa season kayo na medyo may mga pagsubok, okay lang yan, kapit lang. Kasi may purpose yan. Para rin sa inyo yan, para mas maging wise kayo sa life. And may ganito kasi ako rin sa friend ko. Kasi isa din siya sa pinagkakatiwalaan ko. At kapag may problema ako, kasi never niya ako ginudge or anything. Kapag may gusto akong sabihin or gusto akong itanong sa kanya, kung tama ba yung ginawa ko or hindi. Kasi alam ko, naiintindihan niya ako. And parang kaming same faith, guys. So, sabi nga niya, tama nga na malaking factor na kapag surrounded ka rin ng mga taong pareho kayo ng faith, guys. Iba rin talaga yun. Kasi doon kayo rin magkakaintindihan. Isa rin kayo ng common ground. Patawag doon yun. Kasi iba talaga. Kasi yung pag hindi kayo same faith, guys, or hindi kayo parang sitwasyon, weird yung tingin nila sa'yo. Or kaya mayabang, mamarunong, or something. Parang hindi ka talaga nila maintindihan kahit anong sabihin mo. Kasi iba yung perception nila, or something sa naisip nila. Or iba yung takbo nila sa pinaniniwalaan or iba yung paniniwalaan nila. So, yun lang. Yun guys, malaking factor. Tama nga yung friend ko na yun. Kagabi nakausap ko kasi siya. But sobrang happy ako kasi yung friend ko na yun, super lalapit na siya sa amin. At makakalaro niya rin yung anak, si Hugo. Sobrang happy ako kasi talagang siya yung nagpakilala sa akin kay Doktora sa OB ko, sa OB namin. Tapos, pwede kayo masyadong mag-usap. Alam mo yung kapag may kakamustahan kami, pero pag may mga ganap or what, andun dyan talaga. And grabe yung support. Tapos, kahit na yung times na pinagkakaisahan ka, ganyan, siya never kanya ginudge kasi kilala ka niya. Alam niya kung paano kang mag-isip. Kilala ka niya. Yun, ganun. So, sobrang grateful lang ako na sa panahon ngayon na sobrang konti lang ng kaibigan ko pero masasabi ko na quality talaga. Quality. Talagang hindi lang siya yung maibang kaibigan ko rin ha guys. Sobrang.
Ang na-realize ko na ang friendship ay hindi lang pala siya patagalan ng samahan. And hindi lang din siya yung nagkakasundo lang kayo dahil gusto nyo lang siraan yung isang tao or something, or ma-hate kayo isang tao, tapos naging doon masusukat yung friends mo or friend mo kung loyal ba sa'yo, na kaya ka i-tolerate sa mga kakanigahan mo or katoxican mo. Hindi lang pala siya ganun. Kasi ngayon ko napatunayan na kahit may yung mga kaibigan ko nung sobrang down na down ako, may mga kaibigan ako na hindi ko nakakausap, di ko nakakatsikahan, pero grabe yung support, yung tulong na pinarating sa'yo. Ganon, guys. Yung hindi ka questionin. Ang gusto lang talaga nila is matulungan ka at makarecover ka sa pinagdadaanan mo. Alam mo yun, yung wala anything na tanong, but ang gusto lang talaga nila is tulungan ka at makarecover ka. Sobrang grateful ako sa inyo, guys. Thank you so much. Alam niyo kung sino kayo. Guys, last na bago ko mag-live, nasabi ko lang na continue lang magpakabuti. Kahit napaka-unfair ng buhay, kahit na parang laging ikaw yung pinapalabas ng masama, salbahe, maldita, sinungaling, etc. Okay lang yun. Kasi the truth will prevail talaga. Totoo yan. Naniniwala ako dyan. Sobrang naniniwala ako dyan. At laging sinasabi rin ni mama sa akin, kung ano yung tinatanim mo, yun yung aanihin mo. Magkakamali tayo, yes. Pero hindi naman tayo ganun kasama. At alam mo yung mga totoo at hinding mga pinaparatang sa'yo. Pero hindi mo kailangan yan explain or what. Pero darating yung time, bahala na si God mag-reveal everything. Or bahala na yung ginagawa natin mag-reveal. Kasi kung ano yung yun lang ginagawa natin, babalik naman rin sa Kanya. So, huwag kayong masyadong mababother. Huwag kayong magpapadala sa emosyon nyo na konting kibot mag-react kayo. Hindi na ganun, guys. Promise, iba pag si God ang lumaban para sa inyo, guys. So, yun lang, guys. Bye! Guys, ito pa last na. Hayaan nyo na pagtawanan kayo. Lait-laitin kayo, guys. Ganyan. Or, tawag dito, limitahan o nilimitahan lang yung kakayahan nyo. Alam ni God lahat yung mga tao na yan. Na kung anong ginagawa nila, sinasabi nila, behind your back. Kasi bilog lang ang mundo. Promise. Kasi meron akong na-encounter before na di ko makakalimutan yun. Pero, alam niyo yun, lumapit din siya after ilang years. Kinailangan din niya ako. Pero ako, hindi ko naman siya ni-refuse or what. Pinagbigyan ko naman siya, guys. Kahit na alam kong dati is pinagtatawanan niya ako or something. Pero after a year, kasi nga, di ba, nag-vlog na ako, ganyan. In-invite niya ako. Para tulungan siya. Pero, in-accept ko naman. Hindi ko naman siya, kasi hindi naman ako kasama hindi ako tatanim ng guys, hindi ako nagtatanim ng sama ng loob. Promise, as in. Madali akong kausap. Mukha lang hindi. Pero, guys, ang pinagkaiba ko lang noon at ngayon is nagsiset na ako ng boundaries. And, pinipili ko na rin yung mga tao talaga na yung ikikip mo talaga na bibigyan mo rin ng effort, etc. Alam naman ni God yun. Hindi man ako makabawi ngayon, pero darating yung time. Kasi bilog lang ang mundo, guys. Alam ni God lahat yan. Alam ni God kung kailan ka makakabawi or kailan yung breakthrough mo. So, ayun, alam ko darating yung time na yun, pero guys, yun nga, ang pinagkaiba lang talaga ngayon is, alam ko na, hindi na ako uto-uto before, hindi mo na ako agad-agad maluloko. I know kung sino talaga yung mga totoo, na masisense mo rin yan guys. So, yun lang yung pinagkaiba, pero ako, never talaga ako nagtanim ng sama ng loob. I know when to say sorry, at hindi na kailangan, or hanggang doon na lang talaga guys. So, yun lang, live na ako guys.